Komang, kalasin mo na ang plaka niyan, tapos deliver mo na kay Mr. D. Okay, sige. Bunso, pakikalas mo naman yung plaka, oh. Oo, areglado. Ako na magdi-deliver niya kay Mr. Lee. Udlo, Quinky! Sapatan nyo itong kinatok naming FX. Wala pang plaka yan, bagong-bago pero registrado na yan. Sobrang dali, pare. Kulang na lang sulatan nila ng pwedeng nakawin, pare. Eh, pangmasa yan, eh. Pare, di ba sinabi ko sa inyo, huwag kayong kakatok ng sitak. Eh, sasakyan na walang pera yan, eh. Ang kinakatok natin, yung may pera, yung pangmayaman, yung kahit anong oras, kaya bumili. Tama si Hudlo. Anong malay nyo baka mamaya yung may-ari niyan? Eh, nagpakahirap magtrabaho sa abroad para lang makapag-ipon ng down payment para dyan. Kaya yung kotseng kinatok nyo, ibalik nyo yan. Dahil yan, pampamilya yan. Negosyo para sa pamilya. Kinadrip mo naman yung pobre. Nakakaawa pa pamilya niyan. Balik mo na yan. Teka. Ikaw ba yung una mong kinatok na sasakyan pang mayaman yun? Hindi naman, di ba? Pare, noon yun. Narinig mo ba sinabi ko? Ibalik mo na yan. Ano ba nangyayari, Teniente? Imbes mabawasan ng karnaping, lalong dumarami ang nagre-reklamo. Ano ba ginagawa nyo? Sir, hindi kami nagpapabaya sa trabaho. Halos uyurin na nga ng mga bata kong buong downtown area eh. Pero wala kami mahuli kuto. Nilisa nga wala eh. Ang problema nga, Teniente, ay puro kwento ang naririnig ko sa iyo. Mula nang ibigay ko sa inyo ni Lieutenant Santos ang kasong ito, siya pa lang ang nagpakita ng prueba sa akin. Kaya hindi mo ako masisisi kung panghinayangan ko ang kanyang pagkamatay. Sir, naging doble lang siguro ang pag-iingat ng mga karnaper. Nasampo na sila na red. Nabulabog sila. Ano magagawa namin? Nag-iingat ba yung pati showroom pinapasok ng mga carnappers? Na pati sasakyan ng isang pulis ninanakaw? Hindi sila nag-iingat, Teniente. Tayo ang nagpapabaya. Yan naman ang hirap sa kalagayan namin, sir eh. Pag nakahuli kami, tatawag ang isang malaking tao, makikiusap, pakakawalan natin. Ngayon naman, nagtatrabaho kami maigi, wala kami mahuli, napupuna kami. Saan naman kami lulugar niyan, sir? O sige, para matapos na to. Sa loob ng linggo to, at wala akong maipakitang pruweba sa inyo, tanggalin niyo na ako sa kaso. Talagang ganun ang mangyayari, Teniente. Dahil hindi lang ikaw ang masisibak, pati ako. Dahil nabulungan na ako ng mga kaibigan kong nasa taas. Kung wala rin lang daw akong silbi rito, sa city jail nila ako didistino. Hindi mo, boss! Hindi mo ako! Boss! Nadamay lang ako! Nadamay lang ako! Sir, ito, tsaka yan. Nadamay lang ako, Tata. Matagal na wanted. Itong tatlong to. Tsaka yung 6 na matatapang na yan. Ihiwala yan sa kisaban. Yung lahat, pauwi na. Sige. Sige na. Sige na! Sir, wala naman po kami kasalanan, sir eh. Sir, maawa na po kayo sa akin. Ang pamilya ko, sir. Ang mga anak ko, sir. Dapat iniisip nyo na yan nung una pa lang, bago kayo gumawa ng krimen. Magbabago na ho kami, sir. Hindi na kami uulit. Sir, may sakit lang yung isang anak ko, sir. Kaya lang po ako napilitan magnakaw. Alam nyo kung pakikinggan ko mga katwiran nyo, wala nang gagawin ng mga tao, kundi ang magnakaw pag sila'y nagigipit. Ha? Pakawalan nyo kami, sir. Hindi kami magsusumbong. Gagawin namin lahat ng gusto nyo. Maawa na kayo, sir. Maawa na kayo, sir. Malas nyo lang.
Natapat kayo. Kailangan magpakitang gilas ako sa hepe ko. Pero sa kabilang banda, dapat nga magpasalamat kayo sa akin eh. Bakit? Kasi sa wakas, nagkaroon ng silbi mga buhay niyo. Anong oras na? Alauna. Masama sa akin nagtutiyat. Sarento! Sir. Bukas, bago pumasok si Hepe, gusto ko nasa lamesa niya ng report. Paniman ng bakal at kumpletuhin niyo ang ebidensya. Ayoko na may butas. Pag lumusot tong palabas natin, tinitiyak ko sa inyo. Si Hepe ang magsasabit sa inyo ng medalya. Yes, sir. Sige. Parang 3 begong pumasok sa atin, sumobra tapang ha. Alam mo, Dad, talagang tumatanda ka na eh. Ultimo, gurami, pinagpapatulan mo. Gusto lang gumawa ng pangalan noon. Yun nga eh. Pag pinabayaan natin yan, aabuso yan. Kailangan ngayon palang sampulan na. Para makilala nila kung sino ako. Naitimbre ko na sa mga tauhan ko, pati sa mga informer ko. Pag nakilala kung sino sila, ako nang bahala ron. Okay, but I want you to kiss. Dad, ang laki-laki ko na. Tsaka isa pa, yes, kapag uli eh. Keep it short. May problema tayo. Narinig yata tayo. Ano pa nga ba? Wala naman tayong blood relation dyan eh. Kung nalaman ko ng maaga ang pagkatao ng mag-amang yun, nun pa sana nilayasan ko na sila. Ang problema kasi, hindi tayo pwedeng basta-basta nila magsusumbong sa mga pulis. Dahil pulis din si Jimbo. Tsak na makakarating sa kanya yun. Malalaman pa niya kung saan ka nagtatago. Dito muna ako, Jody, kahit ilang araw lang. Ayoko na kasing bumalik sa hayop na mag-amang yun eh. Lalong-lalo na kay Jimbo. Kahit dito ka lang tumira kung gusto mo. Ang problema natin, kung kanino tayo hihingi ng tulong. Niwala nga akong alam na kamag-anak ko dito na pwede kong lapitan. Alam ko na kung sino makakatulong sa atin. Pangdilehin sa natin. Ate, hayop. Okay. 45. Eskwala tawag dyan. Magandang pakinggan. Yun na rin kaya itawag natin sa grupo. Gandang pakinggan ha. Eskwala. Eskwala gang. Tama. At dahil sa ikaw na rin nagpaplano sa mga lakad namin, mabuti pa, ikaw na rin ang mamuno sa amin. Payag ba kayo? Payag kami. Eskwala gang. Hanggang sa huling bala. Walang iwanan! Teka. Ano ba naman kayo? Masyado kayo nagpapaniwala dito kay Hudlo. Hindi nyo ba nakikita pare? Itutulak lang tayo niya sa disgrasya. Napakasama mo magsalita, Boji, ah. Pare, nakalimutan mo na ba? Bawat lakad ng grupo, kasama ako. Kaya pag napahamak yan, damay ako. Kahit ano pa sabihin mo, Hudlo. Hindi pa ulo ko para makinig ako sa mga pinagsasabi mo. Para sa akin, hindi ikaw ang dapat mamuno sa grupong to. Hoy, hindi ko pinili itong pwestong to. Sila pumili sa akin. Teka. Parang mainit ang tenga mo sa akin. Bigat kasi ng dating mo eh. Ang yabang mo. Kabago-bago mo sa grupong to, kala mo ikaw ang hari. Pwede ba? Tumigil ka na nga dyan, Boji. Ang laki-laki ng problema mo, ah. Eh, ikaw nga itong gumagawa ng dahilan para hindi ka makasama sa mga lakad namin. Tapos ngayon, aangal-angal ka. Bakit, Kinky? Ang ka naman nito, kaya ang laki na lang ng bilib mo dyan. Bastos ka! Bakit? Totoo naman, di ba? Ano nito, kaya pinagtatanggol mo siya. Ay, ka talaga? Bastos! Bastos ka kahit kailan! Alam mo ba yan? Pare,
Pinapalampas ko lahat ng ginagawa mo sa akin. Pero ang bastusin mo ang babae, hindi. Bossing, teka muna! Hoy, teka! Hayaan niyo sila. Malalaki na yung mga yan. Alam na nila yung ginagawa nila. Pare, tapos ka na. Tara na. Hudlo, Oh! maraming salamat kanina, ha? Saan? Dun sa pagtatanggol mo sa akin. Ayoko lang talagang may babaeng binabasto sa harap ko. Hindi pwedeng hindi ko intindihin yun, no? Para sa akin, mahalaga yun. Oh! Bakit ka pumasok dito? Oh, sorry, Hindi ko sinasadya. Lumabas kasi bigangin, eh. Tata Kanor. 3 araw na may sakit ang nanay mo, sabi ni Perla. Nag-aalala sa'yo. Sige ho, nandun sila. Sige ho. Ayoko na, busog na ako. Eh, paano ka gagaling yan? Maraming pagkain. Ayaw mo naman kumain. Ayoko na. Gusto mo, lalagyan ko plato mo. Ito, gusto mo to? Anak. Nay. Tama na. Nandito na ako. Tama na. Ay, Nag-aalala kasi ako sa'yo, anak eh. Pag wala nang umalis ka, wala na akong balita sa'yo. Ngayon ka lang bumalik. ay. Inay, huwag na kayong maglala sa akin. Nag-iingat naman ako eh. Kayo mag-ingat. Eh, ayan na nga bang sinasabi ko sa nanay mo eh. Ayaw naman makinig. O, ayan tuloy. Nagkasakit. Nag-iingat naman ako, inay, para sa inyo. Bale, pansamantala lang naman ito eh. Pero, babalik rin ako kagad. Pagkatapos nito. Anak, kalimutan mo na ang paghihiganti. Gustuhin ko man, inay, hindi rin eh. Parang bangungot na bumabalik sa utak ko ang nangyari kay Itay. Patraidor nung pinatay nila si Itay. Patalikod. Ni hindi man lamang binigyan ng pag-asa para makalaban eh. Inay, kung sa akin nangyari yun, sigurado ako, ganito rin ang gagawin ni Itay. Hindi siya titigil para malaman kung sino may gawa, sino may kasalanan. Inay, bilang anak, igaganti ko siya. Natatakot lang ako. Baka minsan, bangkay ka na rin idating dito. Kaya ng tatay mo. Kung mangyari man yun, Nay, kasama kong ililibing ang pumatay kay Itay. Ma, sandali ho.